masyado kayo frustrated sapagkat meron kayong mga expectation sa inyong buhay. Huwag mo kayong antay ng antay at tumanga ng tumanga. Mga kapatid, meron kong gustong gawin ang Diyos sa inyong buhay. Amen. At nakita niyo itong dalawang ito? Lumayo sila. Bakit? Sapagkat ang expectation nila, si Jesus ang magliligtas sa amin. Alam niyo ang Israel, mga kapatid, ay sinakop po ng mga Romano. Para kung tayo ay sinakop ng mga Kastila sa napakatagal na panahon. Talagang punong-puno na po ang mga taga-Israel. Talagang hirap na sila sa pananakot ng mga Romano. Kaya sila'y nag-iintay ng isang tagapagligtas. Hindi nila alam dumating si Jesus. Hindi lamang upang iligtas sila sa kanilang mga politikal na problema. Gusto silang iligtas ni Jesus sa kanilang mga kasalanan. Yes. Amen. Amen. Gusto sa inyo ng Diyos, mga kapatid. Naniniwala ako hindi namatay ang Diyos para lang pagalingin kayo sa hika ninyo. Namatay mo ang Diyos para patawanin tayo sa ating mga kasalanan. Amen! Woo! Something is in store for you. May plano ang Diyos sa inyong buhay. Amen. Alam niyo, may mga asawa ko frustrated sa kanilang asawa. Hindi lang sa kanilang katawan. No? Totoo ho yun kasi mayroon na nagsabi sa akin, Father, alam niyo yung asawa ko, noon po yan, Father. Talaga ho, ako, makikita niyo ho, Father. Talagang kung magpagit yan, takong-tako. Lahat po, ang nakalabas ng halos kuko. Magwawalis siya, Father, nakaganyan pa yan, nakaganyan pa. Hindi mo na alam kung paano niya hahawakan yung walis. Pero ngayon, nagkaanak ng tatlo, nandun sa puntahan, nakabukas ang dibdib, dala-dala yung anak natin. In public. Nakita nila, mga kapatid. Frustrated. Ako din naman, Father, yung sabi ng isang babae sa akin, frustrated ako dyan sa asawa ko, Father. Sabi ko, bakit? Kasi yung Father talaga umuwi ho siya, alas 3, alas 2 ng madaling araw. Alas 2, alas 3 ng madaling araw. Sabi ko, ano ginagawa ng mister mo? Nagiinom ba? Hindi ho, Father. Nag-overtime ho. Nag-overtime, alas 3 ng madaling araw. Ano ba trabaho niya? Sa office ho. Sa office, alas 3 ng madaling araw. Call center ba? Hindi ho, Father. May patupulan ko siya sa office. Nag-i-stay lang ho siya doon. Pagkatating ho ng mga alas 3, saka uuwi sa amin. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Ano ginagawa mo? Sinasabihan ko, araw-araw na ginawa ng Diyos, sinasabihan ko siya. Sabi ko, alam ko na ang problema. Sinasabihan mo ba mo araw-araw? Opo. Ganito gawin natin. Meron ako ditong holy water. Meron akong holy water. Inumin mo. Pag inom mo, huwag mong lululunin hanggat hindi tulog ang asawa mo. Ha? Sigurado ba kayo? Miraculous ba yan? Oo, ha? Donation mo 10 pesos lang. Basta ha, ganito. Pagdating ng asawa mo, inumin mo yung holy water, huwag mong lululunin. Hanggat hindi tulog ang asawa mo. Ha? Pagdating ng asawa niya, mga kapatid, ako, ay dali yung kotse, inom. Biglang dumating sa akin after 3 days, sabi sa akin, Father, alas 7 lang po, nandun ako sa bahay ang asawa ko. Epektibo po ang holy water niya. Sabi ko, tanga, yung bumanga mo ang problema, hindi yung holy water. Hindi yung wisdom mo. Mga tao, frustrated sa kanilang buhay sapagkat napakaraming mga expectation sa kanilang buhay. Ang dami mo mga kapatid, kahit mo mga pare, minsan meron kami mga frustration sa aming buhay dahil ang dami namin expectation sa aming buhay. Noong ako'y bagong pare, napakasipag ko magpisa, sa totoo lang mo. Talaga ang kabit ko, napakaganda, hindi ako papasok ng alam mo niyo, pag minsan mo, medyo sa katagalan mo siguro, parang frustrated ka na. Minsan, may mga pag may misa ka, mayroong mga ikisasagot. Hirap na hirap ka.
Sumainyo ang Panginoon. Ano ba? Sumainyo din. Kaya po, sinasabi ko na lang, sumainyo ang Panginoon sa akin ang koleksyon. Hallelujah. Gano'n lang, okay na lang, may nangumpisan sa akin. Father, ano yun? High school na ho ako. O ano problema mo? Eh, nagbabasa ho ako ng mga hindi magagandang magazine. Eh, anong magazine? Yun yung hindi magaganda. Eh, ba't mo binasa? Anong magazine ka? Yun basta ho yung hindi mo magagandang magazine, Father. Anong magazine nga? Si Father naman parang hindi nagbabasa nun. Kasi ako isasama niyo ba? Kasi ako isasama pa ito. Ito naman mga nakikita. Pinapakabisado kasi yung ano eh. Bentisyonan mo po ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Ito po ang aking unang pag-umumpisan. Hirap na hirap po yung mga grade 3. Hirap na hirap po. Kaya minsan po, pag-umumpisalan nyo, 300. Minsan po, pagdating ko ng 250, medyo mainit na rin ang ulo mo. Biglang sasabihin ko ito sa bata, dalihan mo. Dalihan mo. Yung isang bata, yung busyonan niyo po ako. Ano? Yung busyonan. Ayun dito. Yung busyon. Sabi na yung isa. Sabi ko, sabi ko, dalihan mo. Malapit na. Nagugutom na ako. Dalihan mo. Sabihin mo na yung ano. Injeksyonan niyo po ako. Yung isa naman patang lalaki, ako very proud siya. Bakit? Kabisado niya eh. Kabisado niya. Sabi niya sa akin, bendisyonan niyo po ako, Padre. Wow, kabisado niya. Sapagkat kayo'y nagkasala. Kasi kasalanan ko. Pinakialaman ko. Hallelujah. Frustration, sama ng loob. Kung bubukas ang puso ninyo, tingnan niyo verse 20, siya pa naman ang inaasahan namin na magliligtas sa buong Israel. Mga kapatid, nakasarap po ang kanyang puso. Nakasirata nilang puso. Hindi nila nakita yung gustong gawin ng Diyos. Ngunit hindi pa nila napansin, kahit na sila'y papalayo sa Jerusalem, kasama nila si Jesus. Amen. Amen? Kasama nila si Jesus. Kahit kung mapalayo kayo sa gawain, nagsawa kayo, may nakaaway kayo, lumalayo kayo sa gawain, hindi mo na ako magsiserve, napakasakit ng naramdaman ko, siniraan na mo nung ating kapwa, ako pa naman ang coordinator. Ako na nakarinig kayo? Oo. Siniraan ho ako pa. At ayoko na ho magtingkot. Lalayo mo na ako. Sumasama sa iyo ang Diyos. Amen? Sumasama sa iyo, Diyos. Naglakad sa kanila. Naglakad kasama nila si Jesus. Isipin nyo, hindi nila nakilala ang kanyang tinig, mga kapatid. Hindi nila nakilala. Naglalakad si Jesus, naglalakad kasama nila. 11 kilometro. Narinig nyo na ang boses ko. Yung mga nakarinig ng boses ko for the first time, kahapon at ngayon. Halimbawa, naglakad kayo papalabas ng ambel. Nakilakad ako sa inyo at nakipag-usap. Nakatakip ang ulo ko. Kumusta ka na, sister? Makikilala niyo ako o hindi? Hindi. Makikilala niyo ako yung boses ko, mga kapatid. Makikilala ninyo. Kung hindi nyo man ako makikilala, sasabihin nyo, uy, sister, si Piolo Pascual. Kung ano masasabi ninyo, mga kapatid. Pero sa totoo lang, 11 kilometro, sila'y mga disipulo, makikilala nyo si Jesus. Amen. Makikilala nyo. Bakit hindi nila nakilala? Sapagkat frustrated sila sa kanilang buhay. Amen. Kapag meron kayong frustration sa inyong buhay, hindi natupad ng mga pangarap ninyo, mga kapatid, bigo kayo, hindi nyo makita at maramdaman
ang Diyos sa inyong buhay. Amen. Pero kahit na kayo'y frustrated, number one, kasama niyo pa rin ang Diyos. Amen. Hindi Tunay. ba napakagandang nun, kaisipan, mga kapatid? Kailanman hindi kayo iniwan ng Diyos. Amen. Ako, minsan may mga nagsasabi, Mother, bakit po minsan pagka may problema, hindi mo namin maramdaman ng Diyos? Kasi nakapokus. Natatandaan niyo yung Ebanghelyo 2 Sundays ago yata, si Pedro naglakad sa tubig. Nakalakad siya sa tubig, Nakalakad siya it is impossible. Napaka-imposible po, mga kapatid. Napaka-imposible na si Pedro ay makapaglakad sa tubig sa huwing tao, mga kapatid. Wala siyang kapangyarihan sa kanya. Ngunit si Pedro ay naglakad sa tubig sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. When he was focused on Christ, hanggang nakafocus kayo kay Jesus, magagawa niyo ho kahit. Amen. Thank you, Lord. Maya-maya kaunti, Tunay po mga kapatid na napakabuti ng mensahe ng Panginoon. Yan po ang ating kapatid, Father Larry. Sandali lang, bigla siyang nalunod. Pag nawala ang paningin at pananaw ninyo kay Jesus, kahit anong ganda ng gawain ninyo, malulunod ang lahat ng mga tao. Yes. Susunod sa inyo. Oh, yes. Thank you, Lord. Pumokus kayo sa gawain. Ako minsan mayroong mga gawain hindi nakapokus kay Jesus, mga kapatid. Yes. Ang gawain ninyo sa inyong komunidad, sa inyong chapter, laging nakapokus kay Jesus. Yes. Amen. Amen. Pagka ganun ho ang naganap, kahit ho anong problem, mga kapatid, pag nakapokus kayo kay Jesus, sa susunod na tag-init, sabihin niyo sa lahat ng mga coordinators, lahat ng mga core group, sister, magsuswimming tayo, maniwala kayo sa akin, makakalakat kayo sa tubig, mga kapatid. Hallelujah. Kayo sa tubig. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya niyong gawin ang anong imposible kung kayo'y nakapokus sa Panginoon. Amen? Amen. Tunay po mga kapatid na kung tayo po ay nakapokus sa ating Panginoon sa Kristo, ay tunay po na magaganap natin ang nais ng Panginoon. We pray in Jesus' name. Amen.